Magandang buhay, SS3B. Ako ang inyong magiging guro ngayong hapon na ito. Ako si Ma'am Tisha. Ngayon naman, bago natin simulan ang ating aralin, tayo muna ay mananalangin na pangungunahan ni Mr. Mark Yamson. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Lord, maraming salamat po sa araw na ito. Naway, gabayan niyo po kami ngayong araw at gabayan niyo rin po ang sister na si Ma'am Trisha. Sana po maging successful po yung kanyang demo ngayong araw. Yun lang po sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Sino ang sekretarya sa ating klase? Maaari ba uulat kung mayroon bang lumiban sa klase natin ngayong araw nito? Ikinagagalak ko pong sabihin, ma'am, na wala pong lumibad po sa ating klase ngayong hapon ito. Ayan ikinagagala ko din marinig na walang lumiban. Talaga nga namang handa kayo na makinig sa ating magiging aralin ngayong hapon na ito. So ngayon naman, papaalala ko sa inyo class na meron tayong panuntunan sa klase na dapat ninyong sundin. Ang gusto ni ma'am ay sa buong klase natin ngayong umaga ay kayo ay maging mabuti. Makabasa nga ang ibig sabihin ng mabuti ni Kim Bengwa. Pamantayan sa klase, mabuti. M. Maging magalang. A. Aktibong makilok sa mga gawain. B. Bigyang importansya ang pakikinig. U. Ugaliing magtaas ng kamay kapag may nais sabihin. E. Tahimik na buksan ang mikropono kapag nagsasalita. I. Iwasang gumawa ng mga bagay na walang kinalaman sa talakayan. Ayan maraming salamat. Class, naunawaan niyo ba ang panuntunan natin sa klase? Mag-heart prayer ako, naunawaan. Ayan, talaga nga naman kayo ay handang-handa at nakipag-participate sa ating aralin. Kayo naman, sino sa inyo ang may napanood na balita o may nabasang balita? Kagabi or kanina? Ayan, nakita ko nagtaas si Mr. Charles Bailon. Sige nga, Mr. Charles, ano ang nabasa at napanood ng balita? Si Mr. Paulo Sean magtanong na lang. Ang isa po sa mga balita po, ma'am, na napanood ko bukod po sa pagtaas ng gasolina ay ang pagtakbo po ni President Bongbong Marcos para po mapatunayan na wala daw po siyang sakit laban po sa mga DDS vlogger na nagsasabi po na mayroon daw po siyang malubhang sakit na kailangang bigyang pansin po. Ayan, napaka-galing naman na kayo ay talagang aware sa mga balita na nangyayari sa ating bansa. Next naman, ayan, upang malaman ko kung kayo ay binututunan nga sa ating nakaraang aralin, meron akong hinihandang gawain sa inyo na tawagin natin faith cards. Maaari bang basahin ang panuto, Miss Leslie? Ano to? Pipili ang guro ng apat na mag-aaral gamit ang Wheel of Names nasasali sa larong fake cards. Sa screen ay may mga card na nakatalikod na naglalaman ng mga banal na aklat ng iba't ibang relihiyon. Pipili ang bawat manlalaro ng isang card at kailangan tukuyin kung anong relihiyon ang kaugnay nito. So ngayon, pipili na tayo ng maglalaro natin. Yan. Nakita niyo na ba ang spirit class? Ang unang manlalaro natin sa fake cards ay si Miss Jenaline de la Rosa. Diyan ba si Miss Jenaline? Ako na lang po, ma'am. Sige, si Mr. Ako na lang na. Ayan. So, pimili ka kung aling cards ang gusto mo. Pang-apat po. So, ayan. Yan. Ang napunta sa'yo ay the Holy Quran. So, anong relihiyon ang may banal na aklat na tinatawag na the Holy Quran? Ang pagkakaalam ko po, ma'am, ang mga
may relihiyon po na Quran po ang pinagbabasihan po ng kanilang mga prinsipyo at paniniwala ay ang relihiyon po na Islam. Ayan, no? Magaling. Tama. Ang relihiyon Islam. Next naman ay si... Ayan. Ayan, si Mr. Justin Charles Bailon. Andiyan ba si Mr. Justin Charles? Dito po, ma'am. Ayan. O, anong card ang gusto mo, Mr. Justin Charles? Ano po? Yung pangatlo po. Ayan. Anong relihiyon ang gumagamit ng banal na aklat na tinatawag na the Holy Bible or Bible? Bali po, gumagamit po ng Holy Bible po is mga Christian or Christianity po. Yan, very good, ano? Talaga nga namang natandaan niyo pa ang nakaraan natin aralin. Para naman sa pangatlo, yung sasagot ay si ayan, si Mr. Mark Ramson na lang dahil nakasagot na si Mr. Charles Bailon. Mr. Mark Ramson, pumili ka na ng card mo sa kasagot So yung pipiliin ko pong card na yung pangalawang card na. pangalawang card. So, ayan. The Holy Veda. So, anong relihiyon ang Holy Veda ang kanilang banal na aklat? Ma'am, sa tingin ko po yung relihiyon na yan is yung gumagamit ng Holy Vedas is Hinduism po. Ayan, very good. Ano? Ang The Holy Vedas ay banal na aklat ng Hinduism. Para naman sa ating huling sasagot, sino kaya ang sasagot sa ating katanungan? Ayan, si Mr. Robert Balonso. Dito po, ma'am. Ayan. Ayan. Dahil isa na lang ang card, ito na ang iyong sagutin. Wait lang. Ayan. Anong relihiyon ang banal na aklat ay tinatawag nila the Torah? Sa pagkakaalam ko po, Judaism po. Ayan, very good. Ano? Ang relihiyon ay Judaism. Talaga nga naman kayo ay natutunan sa nakaraan nating aralin. Ngayon naman, para simulan o buksan ng ating bagong aralin, mayroon akong hinihandang isa pang aktibidad na tawagin natin Decode Me. So, pakibasa nga ang panuto, Mr. Robert. Panuto. Ang guro ay magpapakita ng iba't ibang larawan na may katumbas na number. I-decode ang mga number upang mabuo ang tamang sagot. Pangalawa, matapos mabuo ang coded letter, ilarawan kung ano ang pinapakita sa larawan. Ayan, ano? Narito ang inyong magiging gabay o coded numbers. Maaari niyong picturean para kayo ay may gabay. Buddhism. Yan, napicturean na ba? Para sa unang katanungan, tatawag na lamang si ma'am kung sino ang magkasagot. Ayan, sino ang may alam kung ano ito? Yan, Miss Jeneline de la Rosa. Sa tingin ko po, yung sagot po dyan is Buddhism po. Ayan, very good, Buddhism. Sa tingin mo, bakit Buddhism? Ayan, siguro hindi pa familiar si Ma'am Jeneline, since Jeneline, dahil Buddhism, dahil merong nakaupo or nagme-meditate. Mamaya, malalaman natin kung bakit nga ba konektado ang meditation sa Buddhism. Ayan, very good. Next naman natin ay, ayan, sino naman ang makakasagot dyan? Anong religion yan? Sige, Miss Wood. Nandiyan ba si Miss Wood? Kung wala, ay si Miss Leslie na lang. Nandiyan ba si Miss Leslie? Sa tingin ko po, Confucianism. Confucianism. Tingnan nga natin yung Confucianism. Ayan, very good. Confucianism nga. Ang galing ni Miss Leslie. Next naman ay
Ayan, ano yan? Mr. Mark? Ma'am, sa tingin ko po, Shintoism po. Shintoism. Dahil merong, ano yan, meron siyang parang shrine na alam naman natin kilala ang mga Shintoism. Yan, very good. So class, batay sa sagot ng inyong mga kaklase at sa mga larawan na ipinakita ni Ma'am sa inyo, sa tingin ninyo at tungkol saan ang ating aralin ngayon. Sige nga, Mr. Paulo. Ma'am, sa tingin ko po may kinalaman po ang ating tatalakayin sa mga iba't ibang paniniwala po, particularly po pagdating po sa mga relihiyon po ng mga tao po. Ayan, very good, no? Ang ating tatalakayin ngayon ay ang relihiyon at iba't ibang paniniwala. Particular na ang Buddhism, Confucianism at Shintoism. Ngayon naman, meron tayong pamantayan sa ating, meron tayong layunin sa ating aralin ngayong araw na ito. Maaari bang basahin ang Ma'am Genevieve de la Rosa? Layunin sa pagtatapos ng aralin, 100% ng mga mag-aaral na may hindi bababa sa 80% antas ng pag-unawa ay inaasahang na ipapaliwanag ang pinagmulan, pangunahing aral at paniniwala ng mga relihiyon. Napapahalagahan ang mga relihiyon at ibang paniniwala sa mundo at nakabubuo ng isang Venn diagram na nagsusuri sa pagkakapareho at pagkakaiba ng iba't ibang relihiyon at paniniwala sa mundo. So class, sa inyong sariling pag-unawa, sa tingin ninyo, ano ang relihiyon? Sino makakapagsabi? Sige nga, Kim. So, para po sa akin, yung religion po is isa po siyang sistema po natin ng paniniwala sa Diyos o yung mga spiritual beings pong like sa Shintoism po, yung nabanggit ko po kanina, na nagbibigay din po sa tao ng hope, ng direction, and ng moral guidance po natin sa buhay natin. Ayan, mahusay, no? Ang religion ay gaya nga ng sinabi ni Mickey, ito ay may kinalaman sa paniniwala at para tayo nagbibigay ng hope sa atin ng mga tao para magkaroon ng magandang buhay o magandang pag-unawa, magandang pakikitungo sa kapwa natin. Ngayon naman, para malalo nating malaman kung ano ang meaning ng religion, maaari niyong basahin ang pangalawang slide. Ayan. Maaari niyong basahin ito, Miss Ruth. Ano ba si Miss Ruth? Ako na lang po, ma'am. Ang relihiyon ay tumutukoy sa paniniwala, ritual, tradisyon at kaugalian na konektado sa spiritual na buhay ng tao. Ayan, kapag sinabi natin relihiyon, ito ay tumutukoy o naglalarawan, no, sa paniniwala, ritual, tradisyon, kaugalian na konektado sa spiritual na buhay ng tao. Pero class, tandaan ninyo na ang relihiyon ay hindi lamang nakapokus sa paniniwala sa Diyos o sa Espiritu. Ito rin ay nakapokus sa o naglalarawan sa spiritual na pakikipag-ugnayan ng tao sa kapaligiran at sa kanyang kapwa. Naiintindihan ba, class? Ayan, kung naiintindihan, mag-heart react na. Para naman sa next slide, babasahin naman ito ni Miss Leslie. Di ba si Miss Leslie? Si Miss Jenna na lang. Ang salitang relihiyon ay nagmula sa Latin word na religio, pakikituno sa Diyos, at religare, ugnay o magbalik. So, dahil nga sinabi ni Ma'am Genevieve, no, ang relihiyon ay nagmula sa Latin word na religio o pakikitungo. Ibig sabihin ay pagsunod sa aral ng Diyos. At ang religare naman ay ugnayan o magbalik loob ka sa Diyos o sa ugnayan mo sa Diyos. So class, gaya nga sinabi ko kanina, mahalagang unawaan natin na ang religion ay hindi lamang tungkol sa pagsamba. Ito rin ay nagbibigay ng gabay sa tao para magkaroon siya ng tamang pamumuhay, tamang pag-uugali, tamang pakikitungo sa kapwa, at tamang pakikisalamuha sa lipunan. Yan, no? Ayan, class. Maaari niyo bang ibahagi sa akin kung ano ang nakikita niyo sa graph na ito? Sige, Mr. Robert.
Ang pinapakita po sa graph na ito yung religion po na umaabot po sa 84%. Pagdating naman po sa walang religion ay nasa 16% po sa buong mundo po. Ayan, ayon sa latest data ng World Metrics 2026, ay karamihan sa populasyon ng mundo ay may kinikilalang religion. So nakita natin na humigit kumulang 84% ng tao sa mundo ay mayroong kinikilalang relihiyon. At 16% naman ang walang kinikilalang relihiyon. So pinapakita lang ito, class, na malaki talaga ang epekto o impluensya ng relihiyon sa pamumuhay, kultura, ng maraming tao sa mundo. Dahil nga 84%, napakalaki ng agwat nila. Next naman, para lalo niyo pang maunawaan ang relihiyon at iba't ibang paniniwala sa mundo, magkakaroon tayo ng isang gawain na tawagin nating tala ng paniniwala. Ayan, maaari bang basahin, Mr. Charles Bailon? Ayan. Ang klase ay mahasap ng pangkat. Ang bawat grupo ay makakatanggap ng file na naglalaman ng assigned religion or impormasyon. Suriin ang impormasyon pala ang taon, pinagmulan at pangunahing paniniwala sa relihiyon na tungkol sa inyong grupo. Mayroon lamang 5 minuto para sa paghahanda at 2 minuto para sa presentasyon. Narito naman ang inyong magiging gabay o quiz para sa ating aktibidad. Maaari itong picturean nyo na lamang para mayroon kayong gabay. Ngunit, sinama ko na rin iyan sa file na sinend ko sa inyo. Ngayon, maaari na kayo magsimula. Meron lamang kayong 5 minuto para magsimula. Para gumawa. Ayun. Ma'am, hindi po namin ma-access po yung need po access. Opo, need access. Ayun na lang, ako na lang ay mag-send ko sa inyo. Yes, ayan, mag-usap-usap muna kayo ng inyong mga grupo kung ano ang inyong ilalagay bago yun. Ma'am, nakapaglagay na po kami sa PP. Ayan, Ayan. Ngayon, i-present ko na sa inyo. Ayan. Ngayon po ang gawa ng unang grupo. Kita na ba, class? Ayan, Para sa unang grupo, ang Confucianism. Maaari niyang paliwanag sa amin kung ano ang inyong ilagay. Ma'am, Shinto po yung sa Class, amin. sino ang mag-represent sa Confucianism? Hello po. Ang Hello? Confucianism po ay yung taon po at pinagsulan po ng Confucianism ay itinaga po sa China noong 5 BCE po. Tagapagtatag po is Confucius or si Confucius. Pangunahing aral at naniniwala po sa pagkakaroon ng tamang asal, moralidad at ang maayos na ugnayan sa lipunan. Konsepto ni Confucius ang Ren, Li, Xiao, Junsi at Song. Yun lamang po. Ayan, napakagaling ng inyong presentasyon. Ayan, bibigyan ko kayo ng 15 points dahil maayos na ipinaliwanag ang Confucianism. Dagdag ko lamang, ang ibig sabihin ng Ren ay kabutihan ng ulo o pagiging makatao. Ang Li naman ay ituwat. Ganda, Jow ay paggalang. Ay ikuha ko taon ng mabuting na tao. So, sa madaling salita, class, ang Confucianism ay nakapokus pagpapahalaga sa moral ng tao. So, next naman ay ang Buddhism. Yan, maaari na magsimula ang Buddhism. Sa Shinto po, ma'am, ready na po yung Shinto.
Shintoism. Okay, Shintoism. Next naman ang Shintoism. Ayan. Shintoism po ay isa sa mga katutubong relihiyon sa Japan na nag-umpisa noong ika-6 na siglo or CE. At ang isang tagapagtatag po nito ay wala kundi isa lamang pong katutubong relihiyon na umusbong sa bansang Japan. At pangunahing aral at paniwala nito ay nakatuon sa pangalaga sa kalikasan, ritual at seremonya na naniniwala na ang kalikasan ay importante sa mga tao. Kaya po, pinapahalagahan ng mga tao na may relihiyon na Shintoism ay ang kalikasan. Yan na, napakagaling ng inyong presentasyon. No? Kayo nga naman ay talagang nagkaroon ng kaalaman tungkol sa ating aralin. So, ang Shintoism, dagdag ko lamang class, ay naniniwala siya sa kami o yung mga espiritu ng Diyos na nakatira sa bundok, sa mga puno, sa kwekata. Naniniwala sila class na lahat ng bagay sa mundo ay may espiritu or may buhay. Katulad ng paniniwala ng mga sinaunang Pilipino na naniniwala sa paganismo. Next naman ay ang Buddhism. Maaari na iulat ang Buddhism. Sino ka mag-ulat sa Buddhism? Ako po, ma'am. Sige. Okay na po. Yes po. So, yung Buddhism po, isa po siyang relihiyon na nagsimula sa bansang India noong 5th to 6th century BCE na tinatagpo ni Siddhartha Gautama o yung mas kilala natin bilang Buddha. So, tinuturo po dito sa religion na po yung Four Noble Truths na nagsasabi na yung buhay daw po is laging may suffering. Yung mga suffering po nun, laging may dahilan and may paraan para malampasan po yung suffering na tinutukoy. So, ginagabayan din po siya ng Eightfold Path. Isa po siyang paraan kung paano mamuhay po ng tama sa pamamagitan po ng tamang pag-iisip, sa tamang pananalita, and sa tamang pagkilos po. So, naniniwala yung mga taong Buddhist na merong karma sa bawat gawa na ginagawa, mga kilos na ginagawa natin, and naniniwala rin po sila sa reincarnation and meditation. So, yun lang po, ma'am. Ayan, napakagaling. Parang wala na akong gano'ng ilalagdag dyan sa iyong sinabi. Pero meron akong pantak sa inyo. Alam niyo ba, noong unang panahon ay hindi statue ni Buddha ang ginagamit para kilalanin ang mga tikit, para makilala ang Buddhism. Ang ginagamit nila ay footprints o yapak o kaya yung wheel ay yung ginagamit nila para makilala yung kanilang or pagkakakilanlan ng kanilang religion. Tapos, alam niyo yun, para si Siddhartha Buddha, ay si Siddhartha Gautama o si Buddha, ay isang prinsipe, ngunit iniwan niya ang kanyang kayamayang sa buhay upang pumunta sa iba't ibang lugar, upang mahanap ang kanyang nirvana or ang kanyang enlightenment. Ayan. Ayun naman, napakagaling. Para naman sa ating huling bahagi, para sa ating huling bahagi ng ating aralin, meron akong hinihandang ng katanungan para sa inyo. Ayan, ito ang simbolo ng Confucianism, simbolo ng simbolo ng Confucianism, simbolo ng Buddhism, simbolo ng Shintoism. Ayan. Etong Faith Connects ay ipapagawa ko na lamang sa inyo na assignment at susunod natin meeting. Ayan naman. Ayan. Raise your emotion. Ako na magbabasa. Ang guro ay magpapakita ng ilang pahayag. Pipinutin lamang ang happy emoji kung pahayag ay tama at sad naman kung mali. Narito ang mga katanungan. Yan, number 1. Ang pangunahing layunin ng Buddhism ay makamit ang kaliwanagan sa pamamagitan ng tamang pag-iisip, salita at gawa. Happy or sad? Yan, happy. Tama, Dahil ang Buddhism ay ang gusto ng Buddhism or ang
Ang aral ng Budismo ay nakatuon sa kaliwanagan ng pag-iisip, salita at ng gawa. Pangalawa naman, ang Confucianism ay naniniwala sa konsepto ng kami na ang Diyos ay nananahan sa mga kalikasan. Sad daw, sabi ni Miss Kim at ni Sean. Yan, tama, sad. Dahil ang kami ay sa Shintoism. At pangatlo naman, ang mga reliyon na walang tagapagtatag ay walang saysay at walang matibay na paniniwala o aral. Sad or happy? Ayan, sad daw, sabi ni Miss Kim. Bakit Miss Kim? Kasi po tulad po nung sa Confucianism, no, kahit po wala sila nagtatag, meron po silang principles na sinusunod na nagiging moral guidance po, moral compass po nila sa araw-araw nilang pamumuhay po. Ayan, napakagaling bago tayo magtapos, ay may nais lamang akong itanong sa inyo. Patingin niyo, class, bakit mahalaga na respetuhin natin ang iba't ibang relihiyon? Sagutin ito ni Mr. Sean magtanong. Yan. Sa tingin ko po, ma'am, importante po na respetuhin ng mga iba't ibang relihiyon kasi isa po ito sa pagkakakilanlan ng tao. At kung pag hindi po natin nirespeto yun, hindi na rin po natin silang sinilala bilang isang tao. Ayan, magaling, very good, Nais ko lamang sabihin sa inyo na ang mga pinag-aralan natin ay sana huwag niyong makalimutan at patuloy niyong respetuhin ang mga reliyon, tao, at iba't ibang paniniwala. Ayan lamang, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong participation.